But there was a man named Simon who had previously practiced magic in the city and amazed the people of Samaria, saying that he himself was somebody great. They all paid attention to him, from the least to the greatest, saying, "This man is the power of God. Is called great." And they paid attention to him because for a long time he had amazed them with his magic. But when they believed Philip as he preached good news about the kingdom of God and in the name of Jesus Christ, they were baptized, both men and women. Even Simon himself believed. And after being baptized, he continued with Philip, seeing signs and great miracles performed. He was amazed. Now, when the apostles at Jerusalem heard that Samaria had received the word of God, they sent to them Peter and John, who came down and prayed for them, that they might receive the Holy Spirit. For he had not yet fallen on any of them, but they had only been baptized in the name of the Lord Jesus. Then they laid their hands on them and they received the Holy Spirit. Verse 18. Now when Simon saw the Spirit was given through the laying of the apostles' hands, he offered them money, saying, "Give me this power also, so that anyone on whom I lay my hands may receive the Holy Spirit." But Peter said to him, "May your silver perish with you, because you thought you could obtain the gift of God with money. You have neither part nor lot in this matter, for your heart is not right before God. Repent therefore of this wickedness of yours, and pray to the Lord that, if possible, the intent of your heart may be forgiven you. For I see that you are in a gall of bitterness and in all band of iniquity." And Simon answered, "Pray for me to the Lord that nothing of what you have said may come upon me." Verse 25. Now when they had testified and spoken the word of the Lord, they returned to Jerusalem, preaching the gospel to many villages of the Samaritan. Ito po ang buhay na salita ng ating buhay na Diyos. Let us come to the Lord once again in prayer po. Father, truly, you are the sovereign God who is in control, not only in the growth of your church, but even in the evangelism, so that people might be saved. You are reigning supreme, O God. Lord, as we open once again your word this afternoon, we pray your Holy Spirit, Panginoon, ang siyang patuloy na magpaunawa sa amin ng mga katotohanan na aming matutunghayan at kung paano nila ginawa yung faithful evangelism, Panginoon, in their lifetime sa early church, Panginoon. Lord, not only may we gain insight, but may we be moved, Panginoon, by the power of your Holy Spirit to share the gospel as well. Not only, Panginoon, doon sa aming mga immediate family, bagkus kung saan mo kami dalhin, Panginoon. Because kung saan mo kami dalhin, Panginoon, yun po ay ayon doon sa iyong providence, Panginoon, upang bawat tao makasalamuhan namin, makita nila yung work na ginagawa mo sa amin at sa pamamagitan ko namin, so that your name might be glorified in all places, Panginoon, where you have places us. Father, this we all pray to the glory of your glorious grace in Christ's name our Lord. Amen. Amen. Tayo po ay mga kaupo. Muli po, yung ating text ng anniversary o yung ating theme ay
evangelism and the sovereignty of God in the growth of the church. Sabihin po natin doon na ang Panginoon ay sovereign in the growth ng church. But then, hindi naman po siya sovereign doon sa growth ng church. But who's even doon sa gospel proclamation o even sa evangelism mismo. Bakit po? Babalikan natin, bago tayo nagkaroon ng 1 month na anniversary, mga preaching patungkol sa ating text o sa ating theme ng anniversary, nandun tayo sa series ng Acts. To remind us, dun sa Acts chapter 1, verse 8, sabi ng Panginoong Jesus, bago siya umakyat sa langit, you will receive power, sabi niya, when the Holy Spirit has come upon you. And then, sabi niya, so after nun, sabi niya, then you will be my witnesses in Jerusalem, in Judea, Samaria, and to the ends of the earth. Merong at least 4 na progression. Judea, o Jerusalem, Judea, Samaria, and to the remotest part of the earth. Sabi niya, pagdating doon sa Jerusalem, and all Jerusalem, sabi niya. So, tingnan natin sa ating pagpapatuloy, doon sa pasimula ng Acts chapter 8, nakita natin doon, sabi doon, verse 8, nagtapos yung chapter 7 doon sa kamatayan ni Stephen. Father, into your hand, I commit my spirit. Do not lay under charge yung blood ng aking kamatayan. Bago matay si Stephen, mayroong isang binata doon na nakatayo na nagbigay ng consent at nag-testify na yung ginagawa na paghagis ng bato para mamatay si Stephen ay nandun po siya by the name Saul. Ibig sabihin si Saul ay meron siyang tinitingala siya at meron siyang katungkulan to become witness doon sa kamatayan ni Stephen. And then sabi pagdating sa verse 1 ng chapter 8, and Saul. Saul po yung pangalan niya doon sa Hebrew bago siya tinawag na Paul doon sa kanyang after conversion. So sabi doon sa verse 1 ng chapter, and Saul approved of his execution, referring to his execution ni Stephen. And there arose on that day a great persecution against the church in Jerusalem. So nandun yung una. Sabi di ba? Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth. So, yung kamatayan ni Stephen, naging catalyst para ma-disperse sila ngayon. Ano sila sa Jerusalem? And because of that, death ni Stephen, parang may time bomb na sumabog. And then, merong great persecution. Sabi doon, great persecution against the church in Jerusalem. Sana natin, by that time, wala pang... So, yung mga debotong mga Hudyo na naninirahan sa Tarsus, naninirahan sa ibang bahagi ng mundo, every Passover, pumupunta sila sa Jerusalem para i-commemorate, i-celebrate yung Passover. At nung Day of Pentecost, sila ay naging Kristiyano, ayaw na nilang umuwi doon sa pinanggalingan nila. Nag-stay sila doon. That's why they encountered yung pagkakulangan ng makakain. Bakit? Kasi nagkatipon-tipon sila, yung mga hanap buhay nila nandun sa ibang lugar. Yung mga naninirahan doon sa Jerusalem, hindi kayang i-provide kung unless na sila ay, yung iba nga magbebenta ng kanilang mga lupa, yung iba ay magbibigay beyond doon sa kanilang usually na binibigay sa church. Point doon is, nagsimula yung persecution doon sa Jerusalem dahil doon concentrated yung testimony of what Christ has done. Kaya natin, yung mga mananampalataya, yun yung nakaranas, naka-witness, naka-encounter doon sa forgiveness, doon sa pag-ibig ng Diyos. And yet, ayaw nilang umuwi para kung saan sila naroon,
ma-spread yung gospel. Kasi wala pang church doon sa kanilang mga pinanggalingan. Just like nung sa Tower of Babel, yung mga tao, nandun lang sila, ayaw nilang maghiwa-hiwalay. Kaya nagpatayo sila ng tower para kapag naliligaw ka, tumingin ka doon, then alam mo kung saan ka babalik. So this time, sabi doon, a great persecution against the church in Jerusalem, and they were all scattered. Because of the persecution, they were all scattered. Saan? They were all scattered throughout the region of Judea. So from Jerusalem, Acts chapter 1 verse 8, you will be my witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria. And sabi doon, great persecution against the church in Jerusalem, and they were all scattered throughout the region of Judea and Samaria. Nandun na kagad sila dun sa stage 3. It means, by all means, yung persecution, accountable and responsible si Pablo at yung mga nagpapahirap, nagpe-persecute doon sa mga mananampalataya. They were responsible, 100%. But then, God can use even na yung wickedness ng mga tao na to, yung kanilang ginagawa ng persecution, God can use para mangyari yung expansion, explosion ng gospel proclamation, ma-reach out yung buong Judea, Samaria, and later on, yung remotest part of the earth. Ano po yung point ko daw mga kapatid? Sometimes nakala natin, yung trahedya na para sa atin, nakita natin trahedya, God can use it for His own glory and for our good. And when I mean for our good, for the good na kung saan, yung purpose, bakit tayo narito, ay must serve in spite or sometimes even sa ating reluctance na sumunod doon sa nais ng Panginoon. I remember si Joseph, sabi ng kanyang mga kapatid, nung patay na yung si Jacob, sabi niya, oh, we're dead now. Sabi nila, kasi patay na si Ama. Anong gagawin sa atin ni Joseph ngayon? Binenta natin siya, and then nagmamakaawa siya sa atin, pero ayaw natin siyang iangat doon sa balon, kung saan natin siya nilaglag. At tayo ay kumakain ng dinner, siya ay nandun. Pero, binenta nila at 7 days, pero ngayon, na patay na si Ama, anong gagawin natin? Baka magiging nila sa atin. Meron akong idea. Sabi nila, sabihin natin, nung buhay pa si Ama, sabi niya sa amin, nasabihin sa iyo, pag patay na ako, please patawarin mo yung mga kapatid mo. So, yun yung pinalabas nila. And then, sabi ni Joseph sa kanila, ano ba ako? Sabi niya, do you think paparusahan ko kayo? Am I God? Parang ganun sinasabi ni Joseph. But then, hindi nagtapos doon. Hindi sinabi na, hindi kayo responsible. Wala kang kinalaman doon. Hindi gano'n. Sabi ni Joseph, as for you, you meant evil against me. But, meron siyang but God meant it for good in order to save many. Kaya po nung Miss Joseph, alam niya na yung ginawa ng kanyang mga kapatid is horrible. Kapatid mo, bebenta mo as slave. And even lolokohin mo yung tatay mo, si Joseph, ito yung damit niya. Yung ginawa mong robe niya na many-colored, di ba, na long robe, punong-puno ng dugo at torn to pieces. Sa tingin namin, nilapa siya ng leon. Kumatay sila ng tupa, nalagyan ng dugo, at sinabi sa kanilang ama, I think, baka ito nga yung robe ng anak mong favorite. At napaniwala nila, napatay na yung kanilang kapatid. For so many years, si Jacob, akala niya, patay niya kanyang anak. Pero point po natin mga kapatid, sa tingin natin, minsan, para kay Jacob, that was tragedy. Even para sa kanyang mga kapatid, that was basically wickedness. Which actually, wickedness talaga yung ginawa nila. But then,
yung sa napakaikling sentence na sinabi ni Joseph, lagi, kagaya na sinasabi lagi ni Sister Lorna, very brief, as for you, you meant evil against me, but God meant it for good. So dito po sa ating pasahe, there is a terrible persecution sa mga mananampalataya. But then God caused that kasi nagmamahalan ng church, di ba? Very comfortable, magkakasama tayo. Let's hold hands together. Let us remain here. Mag-pray lang tayo, gabi-gabi, araw-araw. Kumain tayo magkakasama. Let's enjoy yung fellowship. Yun perhaps meron. No need to go outside. Tayo lang, basta magmahalan lang tayo. Let's practice love. Let's pray. At hindi ng plano ng Diyos. By all means, we are to love one another. Pero nawa po, yung brotherly love, yung sisterly love, yung comfort na meron tayo with one another, huwag maging dahilan para tayo pumunta dun sa mga lugar na hindi komportable, pero kailangan nila yung mensahe ng mabuting balita. Nang sila man makasumpong ng kaligtasan kay Kristo na ating Panginoon at tagapagligtas. Hindi po. Sometimes we are so comfortable magkakasama dito. We love one another, great. At sometimes, if God is calling us doon sa different place para mas makapag-minister tayo, mas maging kagamit-gamit, kinakailangan natin mag-spread, mag-iwalay, nawa, huwag maging hadlang yung comfort na meron tayo, yung affection, brotherly love na meron tayo, para tayo umayo at mag-plant ng another church outside dito sa pinabibilangan natin grupo na to para mapulpil yung mandate na pinapagawa sa atin ng Panginoon. So, ito ginawa ng Panginoon. Makita natin dito yung kanyang sovereignty. So, immediately yung gospel, sabi doon, they were scattered throughout the regions of Judea and Samaria, except the apostles. So yung mga apostles, pinapersecute na, yung apostles, sabi nga natin, still, intact pa rin sila doon. Pero yung mga members, wala na, naglipara na. Pero, even na perhaps sila ay tumakas to save their lives, God still ginamit yon para kung saan man sila magpunta, ay ihayag nila yung encounter nila sa Panginoon. And then sabi doon, devout men, begged Stephen, mag-jump ako doon, then verse 3, but Saul was ravaging the church, entering house after house, dragged up men and women, committing them to prison. Makita mo doon, si Apostle Pablo, kinakaladkad niya. Babae, lalaki, at tinatapon niya sila sa prison. Yun yung banta sa church during its early o dun sa kanyang infancy stage. But then, sabi sa verse 4, now those who were scattered, gusto marinig niyo ito mga kapatid, yung verse 4, sabi niya, now those who were scattered went about preaching the word. Sino nag-aaral? Hindi yung 12 apostles na iwan doon sa Jerusalem. For sure, ginagawa din nila yung part nila, yung share nila. Pero sabi doon, yung mga na-scatter, preaching the word. Hindi mo na sinasabi, hindi, kulang pa ako ng training kay Apostol Pablo, ay kay Apostol John. Dapat si Apostol Pedro lang yung mangaral. Dapat yung 12 lang. Hindi po yung 12 lang yung nangangaral. Yung 12 nandun sila. Pero yung nangangaral, yung bawat naka-encounter dun sa transformation and saving power ng mabuting balita. And sabi doon, Philip, malahat si Philip ay isa dun sa deacons. Philip went down the city of Samaria, proclaimed to them the Christ. Sino po pinoclaim niya? Hindi kung ano man lang na ito yung gawin mo para bumay sa buhay mo. Hindi. Perhaps meron ganon. Pero sabi doon, preaching Christ.
Si Christ. Pwede mo ikwento yung buhay mo, pwede wala si Kristo. Pero that's not the gospel. Sabi doon, preaching to them the Christ. And then, makita natin dito, and the people paid attention. So you have to pay attention. Diba? Hindi na sinabi na, habang nangangaral si Pablo ng Kristo, yung mga tao, nag-iisip sila, may sahod na. Paano kaya ubusin yung sahod ko sa sahod na ano kaya unahin ko? Diba? Hindi po ganon. Purpose is, they are paying attention. And then sabi doon, when they heard him, narinig nila because they are paying attention. And then, nakita po natin doon, many ay continue yung expansion ng church as the gospel ay o evangelism exploded. Samantala natin dito sa ating pagpapatuloy, then verse 9, but sabi niya, samantala natin there was joy, there was yung church suddenly lalo bang dumami dahil sa dahil sa explosion ng persecution. And then immediately sa verse 9, meron siyang but. But there was a man named Simon who had previously practiced magic in the city, was amazed and amazed the people and saying that he himself was someone great. So sabi niya, nangangaral siya, sabi niya, ako ay great. Isa sa kanyang pangaral. Imagine mo, di ba? Makinig kayo sa akin, I am great. Bakit niyo yung arrogance, yung misconception of who he is. Na meron siyang elevated view of himself. Diba? Makita mo, anyone who thinks so highly of himself, lacking siya ng una, yung humility para humingi ng saving grace ng Diyos. Kung sa tingin mo, you are so high, and everyone else ay nasa baba, then you lack yung basic requirements ng humility para ka humingi ng saving grace sa Diyos. Ibig sabihin, walang pagpapakumbaba para humingi ng kapatawaran sa Diyos. And then, verse 10, they all paid attention to him from the least to the greatest, saying, this man is the power of God, is called great. And they paid attention to him because for a long time, he amazed them with his magic. And then, merong another but. Pagdating sa verse 12. So, parang may negative sa verse 9, napasimulang but, pero may another but pagdating sa verse 12. Seeing a hope. So, merong manloloko, false teacher, o false preacher, and yet sabi sa verse 12, but when they believed Philip as he preached the good news about the kingdom of God in the name of Jesus Christ, baka natin doon, good news, Christ, hindi pwedeng paggalawin yung good news kay Christ because good news of Christ Himself is the good news. And sabi niya, they were baptized men and women. Makita po natin mga kapatid, hindi namin pinakapamalandakan ni Pastor Dong, magpabaptize kayo, magpabaptize. Ito yung sinasabi ng Bible. Hindi po natin iniimbento na pag yung isang tao ay nanampalataya kay Kristo, na siya ay magpapabautismo. Hindi po namin katuruan yun na pinipres lang na bagong katuruan na pag kayo ay nagsisinanampalataya, kaakibat niya doon, pagpapabautismo, hindi po. Hindi po namin inimbento yun. Nasa salita po ng Panginoon niyo, mga kapatid. So sila ay nagpabautismo, and then sabi sa 13, even Simon himself, gusto ko nyo pakinggan nyo, even Simon himself believed. Natin, sabi doon, he believed. After being baptized, so nabaptize siya in obedience, di ba? Continue, nagpatuloy siya with Philip and seeing the signs and great miracles performed, he was amazed. Sumanta po natin dito, tanong natin from the start, save ba si pabaptize siya, and then nagpatuloy. Usually, sign ng para matest natin whether we are genuine Christian,
andun yung believe, di ba? And then you continue. O obey ka, magpapabaptize ka, and then magpo-continue ka. Sabi dito, nagpabaptize, so nag-believe siya, then nagpabaptize, obedience, and then nag-continue. Di ba? And then kasama si Philip, and then tuloy natin yung kasunod na kwento. Ano ba? Totoo bang naligtas yung tao na to? So tingnan po natin, let the text answer yung istorya ng buhay ng taong ito. And perhaps, we can also reflect in our own testimony ng sinasabi nating Christianity. Verse 14, Now when the apostles at Jerusalem heard, so yung mga naiwan, di ba? Yung 12, naiwan yung 12 sa Jerusalem. Sabi doon, heard that Samaria had received the word of God. They sent Peter and John, who came down and prayed for them, that they might receive the Holy Spirit. For he had not yet fallen on any of them. Very straight ang tanong. Another tanong. Akala ko ba, pag nanampalataya ka sa Panginoon, nagsisi ka, then immediately you will receive the Holy Spirit. Bakit dito parang may delay? Delayed, nanampalataya na sila, pero wala pa yung Holy Spirit. And the same, bakit natin pagdating kay Cornelius, na kinakailangan kong pumunta, ilayuhan, and then nanampalataya sila, then at saka pa lamang, o nanampalataya sila, then pinag-pray sila, then the Holy Spirit came upon them. Ano po ba yung talagang sequence? Manampalataya ka muna, magpabautismo, and then susunod yung kinakailangan mo yung apostol para i-enhance ka, para ma-receive mo yung Holy Spirit. Amen. In-interpreting po yung mga narrative na kagaya nito. Ang makita natin yung theology ng buong Bible. Hindi, ito lang, kinuha yung theology mo dito sa isang page na to. And then the rest is neglected. Lagi, i-harmonize natin. Ano ba sinasabi dito sa chapter 8? Ano ba sinasabi sa ibang chapter? And then ano ba sinasabi ng buong Bible? Patungkol dun sa indwelling and filling ng Holy Spirit. So tanda po natin sa Acts. Ito yung first formation ng church. Merong tinatawag na transition from Old Testament doon sa New Testament. At ito yung mga apostol na in-establish ng Panginoong Hesus na merong authority. At tandaan natin, by that time, yung Samaria is a despised place. Kung dito natin, north, south, yung northern tribe, composition ng 12 tribes. Nandun yung Samaria. 2 tribes, yung Benjamin at saka yung Judah, dito sa south. Ito yung Jerusalem. Ito yung mga pure Jewish usually. Pero sa norte, ito yung mga Samaritan na kung saan, ito yung northern kingdom na nung sinakop sila ng Assyria, kinuha sila. Tinanggal sila. May mga naiiwan, yung mga peasant, yung mga magsasaka. Iniwan sila at dinala yung mga mapapakinabangan. Yung mga matatalino, mayaman, dinala sa Assyria. Ayun yung Assyria, meron silang ibang nasakop na lugar. Hindi mga Assyria, taga-ibang lugar. Dadalhin nila doon sa lugar na yon. Ganun yung strategy nila dati. So ngayon, yung mga nandun sa Samaria, mixed breed, half-breed. Hindi sila pure Jews. Unlike yung sa southern tribe, yung sa Judah, sa Benjamin, ito yung sa line ni Solomon, kinuha din sila. Pero hindi na ng Assyria, ng Babylon, si Nebuchadnezzar. Dinala sila sa Babylon. And then, pagdating ni Cyrus ng Persia o ng Iran, yung Babylon, ito yung Iraq. So sinakop sila ng Iraq, dinala sila sa Iraq. And then, yung Iran naman, sinakop Babylon, and then nanatili sila dun sa power ng Iran. Pero after 70 years, binalik sila ng Panginoon. Hinayaan silang bumalik. So nung bumalik sila, na-retain, na-maintain nila yung kanilang Jewish blood. Kaya nga po, di ba ang Panginoon, John chapter 4, nung pupunta siya ng norte, sabi ng mga lagay niya, bakit dadaan sa Samaria? Usually, hindi sila dadaan sa Samaria. Kahit na malayo yung route, iiwasan nila yung Samaria. Bakit?
Para sa kanila, yung Samaria, it is a detestable place. Hindi lamang kasuklam-suklam na lugar, kasuklam-suklam yung mga tao. Kaya nung si Felipe, nandun siya nangaral, naging Christian yung mga tao, kinakailangan ng someone, especially mga alagad, to affirm na yung plano ng Diyos na pag-isahin yung Hudyo, yung Samaritano, yung mga Hentil sa isang bahagi, sa isang katawan ni Kristo. Kasi ngayon, wala ng Hudyo, wala ng Samaritano, wala ng Hentil. Lahat tayo kay Kristo ay iisang magkakapatid. Para maiwasan yung second class Christian, first class Christian sa Jerusalem, kinakailangan sila Pedro, sila John, na kung saan pangunahin doon sa mga alagad, pupunta doon, ma-affirm, okay, yung ginagawa pala sa Jerusalem, ginawa din sa atin, is the same God, the same Holy Spirit. Now, let's rest na tayo ay may pagkakapatid kay Kristo. The same later on, even si Pablo, mga ngaral, o si Apollos, pagdating na to the ends of the earth, sabi, noong nangangaral si Apollos, nangangaral siya about baptism ni John. And then nakakarinig siya ni Lydia, sabi ni Lydia, hinatak siya, kulang yung gospel presentation mo. May Kristo. And then naniwala siya. And then, at saka pa lang niya na-receive yung Holy Spirit. It's all the same pattern na pinapakita sa akin doon, no more Samaritan, Jews and Samaritan, the same sa mata ng Diyos. And even now, no more Gentiles. Kasi that time, para sa mga Israelites, yung mga Hentil, naalala nyo, noong pinapako sa krus ang Panginoon. Hindi sila papasok sa tahanan ni Cornelius na isang centurion o sa isang Roman citizen. Hindi sila papasok doon sa kung saan naroon si Pilate. Bakit? Para sa kanila, yung mga Hentil ay mga Gentile dogs. Para mga scavenger. So ganun, tingin ng mga Hudyo. But then, makita natin yung plan ng Diyos to have a church from mixed nationalities, mixed tongue, but they all sing the same song, praising God, the one and only Savior, Jesus Christ. Iba-ibang lahi, iba-ibang mga tongues. So, yun po yung purpose. Bakit? Until that time, meron tinatawag na transition. Pero hindi po yun yung pattern later on. Nung wala na yung mga apostol, established na yung church, there's no need na meron pang waiting period. Ngayon is, pag babasahin niyo yung Ephesians chapter 1 verse 14, sabi doon, you also, after, let me read sa iyo para matundukan po natin and then we will proceed. Ephesians chapter 1, ito po yung sinasabi. Ephesians chapter 1, simula po sa verse 13. Sabi po sa Ephesians chapter 1 verse 13, in Him, that is in Christ, you also, when you heard, sabi niya, makita niyo dito yung sequence, when you heard, ano po yung narinig nila? The word of truth, that is the gospel. The word of truth, the gospel of your salvation and believe. Sabi doon. So narinig, they are paying attention, narinig nila, they believe, and then sabi doon, you were sealed with the promised Holy Spirit. So makita po natin doon, is, ano na po, instantaneous. Nung sila ay nakakarinig ng mabuting balita na nanampalataya, sila ay naligtas at the same time, they receive the promised Holy Spirit. Makita po natin yung ginagawa ng Panginoon. So going back sa Acts po, so makita natin dito, so nung sila Simon, si John, nilay yung hands nila sa mga manampalataya, nakita nila yung Holy Spirit, the same manifestation sa Jerusalem, nangyari dito sa Samaria. Ngayon, nandun si Simon. Simon the Magician, o Simon Magus, tawag sa kanya. Sabi niya, now when Simon, verse 18,
Verse 8, and when Simon saw the Spirit was given through the laying of the apostles' hand, he offered them money, saying, give me this power also, so that anyone on whom I lay my hands may receive the Holy Spirit. So ngayon is, nakita niya yung power. Meron palang sa Holy Spirit. Sabi niya, this is silver and gold, give me that power. Una, si Simon Magus, meron siyang misconception of who is. He thinks, sabi doon, someone great. Diba? Makita mo doon yung lack of humility. And pangalawa, he think he can buy. Yung misinterpretation din niya doon sa power o doon sa gift of God. It's a gift of God. Yung Holy Spirit, hindi natin pwedeng bayaran, hindi natin pwedeng bilhin, hindi for sale, hindi for rent, hindi rin po siya pwedeng barter. Ito yung pera, bigay mo sa akin yan. Barter tawag nun, di ba? Palitan. Minsan, mga kapatid, ito yung exactly ginagawa ng mga charlatan ng mga preacher. Give me money, I'll give you the Holy Spirit. O minsan naman, ito yung mga ginagawa naman ng mga tao, hindi mga preacher. Lord, I will give you this. Lord, give me that. Na parang minsan is, yung gift of salvation, na selyado ng Holy Spirit, ay kaya natin bilhin by barter. Lord, ito na gagawin ko. Lord, magiging good boy na ako. Lord, magiging good girl na ako. Lord, magiging good mom na ako. Lord, bigay mo sa akin to. I'm sorry po. Hindi ko sa turo ng Bible. Praise God. Blessed be God. Kung sabihin na, Lord, from now on, hindi ko na gagawin to, hindi ko na gagawin to. But, kahit hindi mo na gawin lahat, wala ka nang gawin. Still, you cannot earn yung gift of God na kaligtasan. You need to do something. Ano po yun? You need to ask for forgiveness, grace, and mercy. Yun lang po yung pwede natin gawin. But even that is a gift from God. Na makita natin, nakapos tayo ng righteousness at wala tayong magagawa in order to please God. Kasi ano pa yung naibibigay natin doon sa giver of everything? Ano yung may bibigay natin doon sa nagbibigay na kung ano yung meron tayo? Ano bang meron tayo? Galing sa Kanya. Ang tangi lang natin magagawa, merong isang nag-share dati doon sa devotion ng every Monday. Sabi niya, isa lang po ang pwede natin ibigay sa Diyos na wala ang Diyos. Kaya devotion, may natutunan lahat. Yung pastor, may natutunan. Sabi nung nagsishare dun sa devotion ng Monday, pastor, meron lang pong isang bagay na wala ang Diyos na pwede natin ibigay sa Kanya. Sabi ko, mag-a-unmute na dapat ako. I object, sabi ko sana. Pero sabi niya, isa lang po yung wala ang Diyos na meron tayo. At meron tayong lahat. Sabi niya, kasalanan. Meron tayong kasalanan na wala ang Diyos. Yun lang ang pwede natin i-offer sa Kanya. Lord, here I am. I am so rich sa kasalanan. Lord, I offer them to you. Forgive me, Lord. Have mercy on me. And Lord, please forgive me. Yun lang ang pwede natin may alas. At good news is that what qualifies us para sa grace ng Diyos. Na-recognize natin na makasalanan tayo para maging qualified tayo doon sa alok ng Diyos na kaligtasan at even yung banal na spirito na kanyang ipagkakaloob ng libre. Hindi kinakailangan na gumawa ka ng kung ano naman para ma-receive natin yung libreng kaloob ng Diyos na kaligtasan na selyado ng banal na spirito. The same po na mensahe na ipapangaral natin outside ng kapatid. Marami sa labas, sabihin nila, di ba? Mas mabait pa nga ako sa iyo eh. Opo, sabihin natin naman. Opo, alam po namin yan, mas mabait po kayo sa amin. Pero po,
hindi nakukuha ng kabaitan yung kaligtasan. Actually, pwede sabihin na marami pong pariseo sa panahon ng Panginoong Jesus. Maraming mga skriba. Actually, meron pong mayaman na lumapit siya. Good teacher, what must I do in order to obtain eternal life? Sabi ng Panginoon, 10 Commandments. Ginagawa ko na yung buong pagkatao, buong buhay ko. Sabi ng Panginoon, okay, isa lang yung kulang. Benta mo, ari-arian mo. And then, yung pinagbilan, huwag mong deposito sa bangko mo, pamigay mo, pamudmud mo sa mga nangangailangan. And then, bumalik ka sa akin, sumunod ka sa akin. Tapos, sabi doon, kasunod, at siya ay nakayuko, malungkot, na umalis. Why? Sabi na, for he was filthy rich. Mayaman na mayaman siya. Hindi sinasabi ng Diyos sa ating lahat, o anak, benta mo ari-arian mo, at sumunod ka sa akin, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Kasi para sa atin, very easy yun, di ba? Hindi challenge sa atin yun. Pero sabihin sa'yo, o anak, lahat ng ari-arian mo, benta mo, sumunod ka sa akin. Wala akong bebenta, Panginoon. Diba? Kaya ang dali, di ba? Point po natin is, hindi sinasabi ng Panginoon, na pag binenta ng mayaman na to, yung ari-arian niya, maligtas siya. Hindi. But because dahil ang Diyos is all-knowing, He is all, lahat ng nasa puso ng tao na to, alam ng Diyos, na number one sa puso ng tao na to, treasure, riches. So yun yung nandun sa kanyang listahan ng priority at ng Diyos. Number one Diyos niya, riches of this world. Pwedeng si Kristo number two. So challenge siya ng Panginoon, kung magiging number one ako, then you will have yung giver of everything, pero you will lose yung kung ano meron ka meron. Pero di siya pumiling. Uli, si Simon, very sad. He has wrong view of himself. He has wrong view of the gift of God. And then, pag titignan pa natin, sabi niya, saying, give me the power so that anyone whom I lay my hands may receive the Holy Spirit. Gusto niyang magkaroon din. Na sino namang gusto niyang bigyan, ay magkakaroon. And then sabi pa niya, eto sabi sa kanya ni Pedro. Peter said to him, may your silver perish with you. Yung pong perish doon, it's just simply parang ganito. Kung gagamitin natin yung kantong salita, sabi ni Pedro sa kanya, bilang mangingisda, may your silver, your money, go to hell with you. Alam po natin, Romans 8:1, wala nang kahatulan doon kay Kristo, Jesus. Romans chapter 8 din, sa dulong verse, sandwich siya, chapter 8 verse 1, and then kung verse 35, verse 38 yun sa dulo, sabi doon, wala na rin kahatulan doon sa mga anak ni Kristo. So, ibig sabihin, anyone who is in Christ, there's no more hell to be paid. Diba? Napupuntahan, bilang kaparusahan. Pero si Simon, sabi ni Pedro sa kanya, may your silver perish with you. Why? Because you have thought you can obtain the gift of God by money. Yun po yung wrong view niya of salvation. The gift of God. Na because he thought, or you thought, sabi niya, you can obtain the gift of God with your money. And then sabi pa niya, you have neither part nor lot in this matter, for your heart is not right before God. Mata po natin dito, si Simon, isa siya doon sa mga example, doon sa James chapter 2 verse 19, sabi niya, you believe God. Yes, even the devil believe in God. Yung mga demonyo din pala naniniwala sa Diyos, pero hindi sila ligtas. Naniniwala sila hanggang dito. Intellectually. Actually, maraming demonyo, isang example, pagbabasahin nyo, Mark 1:24, ang Panginoon nagpapagaling siya ng mga inahalihan ng mga demonyo. Then, dumating sa isang lugar, hindi pa siya lumalapit, narinig pa lang niya, sabi niya, lumapit siya kaagad, lumapit yung demonyo. Bakit ka lang rito?
Kilala kita, sabi niya. You are the Holy One of God. Bakit ka pumunta na hindi pa panahon? Sabi niya. Point ko po, yung demonyo, makita pa lang si Kristo, papalapit, uunahan na sila siya. At sabi nila, kilala ka namin, naniniwala kami sa iyo, na ikaw, you Holy One of God. You are the judge. Hatulan mo kami, may panahon para sa amin. Pero hindi pa ngayon. Point ko po, mga kapatid, many people, they believe. Hanggang dito lang. Naniniwala naman ang pastor sa lahat na sinasabi mo. Actually, pastor, 2 taon na nga ako nakikinig sa iyo. At narinig ko yan, naniniwala ako sa sinasabi mo, pastor. Wala tayong problema dyan. Diba? Pero, bakit hindi umabot dito? Bakit po kaya? The God of this world, sabi ni Pablo, has blinded the minds of those who do not want to believe. He blinded the minds of unbelievers. He not blinded their eyes. He blinded their minds. Bakit po? It's because of unbelief. Kasi yung belief na sinasabi doon, nandun yung recognition and submission. Hindi lamang po head knowledge. I pray po mga kapatid, hindi tayo maging kagaya ni Simon Magus na akala niya, una, he thinks so highly of himself na okay lang naman siya. Diba? Akala, okay lang siya. At pangalawa, akala niya, kaya niyang bilhin yung gift of God. Yung kaligtasan. Uli po mga kapatid, there's nothing in us. There's nothing that we have para mabili natin yung libreng kaloob ng Diyos na kaligtasan. It's free. It's not because it's cheap. It's free because we cannot afford it. There's only one who can afford it. Yun ang ating Panginoon Jesus. At nananawagan siya sa atin. Sabi niya, anyone who opens his heart, I will come to him, I will dine with him, and he and me, he will get together and find good pastures. I am the door, sabi niya sa simula. Ako ang pintuan. Ngayon is, kung siya yung pintuan, papasok tayo sa kanya. At pag pumasok tayo sa kanya, papasok siya sa ating puso. Nakita po natin yung ginagawa ng Diyos. At pag pinapasok natin sa ating puso, then kaakibat niya yung Holy Spirit na libreng kaloob niya bilang tanda na tayo ay mga anak ng Kristo. And ang sabi ni Pedro sa kanya, repent. Diba? Repent. Change of heart. Change of direction. Ito yung tingin mo sa sarili mo, so high. Ito yung tingin mo sa gift of God, you have to turn your belief. And turn from self-righteousness, from human merit, from human works, turn to God. Repent, therefore, of this wickedness of yours, and pray to the Lord, if possible, the intent of your heart may be forgiven you. Sabi niya, for I see that you are in the gall of bitterness and in the bond of iniquity. Tandaan po natin, once upon a time, we were slave of sin, slave of iniquity. But then, when the Holy Spirit of God freed us, we were a slave of righteousness. We were transferred from the kingdom of darkness to His marvelous light. So, hindi po tinatawag yung mga anak ng Diyos na bonded dun sa iniquity. No longer po. Pero, si Simon Magus, sabi doon, bond of iniquity. Pinapakita po, hindi siya totoong ligtas. What a sad, di ba? Na nagpabautismo. That's the reason po, mga kapatid, why, minsan, kinakausap muna namin kayo bago bautismohan. Minsan is, sabi, let's give some time. Kasi una, ang kaya lang namin basahin, yung sinasabi nyo, and even yung pinapakita nyo sa buhay nyo. Pero yung nandito sa loob, hindi namin kayang basahin. Kaya nga po, next time, i-require namin yung
Angiogram matawag dyan. Point mo na, mga kapatid, hindi namin kayang basahin kung alin nasa puso niyo. But we're trusting na yung profession niyo ay totoo. But even though dito si Philip, nagkamali din siya. Ba? Point mo namin, kaya nga po lagi na sinasabi, mga kapatid, si brother, si sister ay candidate for water baptism. If you have any objection, please let us know po. Bakit? Para ma-address po. Hindi para hadlangan for the sake na mahadlangan. Makausap sila. Kakausapin natin sila kung totoo ba o hindi. Or yung concern nyo ay kagaya ba ng totoong sitwasyon. Kasi lahat tayo accountable doon po sa life ng church. Magkakapamilya po tayo. We are God's household. And then, sabi doon, pray for me to the Lord. Instead na siya yung mag-pray, di ba? Lord, forgive me, have mercy on me. Sabi niya, pag-pray mo ako. Makita natin doon yung mali talaga, yung theology niya doon sa kanyang sarili, theology niya about salvation, and even mali yung puso niya mismo. Now when they testified and spoken of the word of the Lord, they returned to Jerusalem, preaching the gospel to many villages of the Samaritan. Nakita mo dito, yung explosion ng gospel. Yung mabuting balita, still God is sovereign dun sa kanyang paghayo at even dun sa mga marating ng mabuting balita. Actually, makita natin later on, let me just read one passage bago tayo mag-Lord's Supper. Acts chapter 8 and verse 10. Nawa, maging comfort natin to at the same time encouragement. Acts chapter 8 and verse 10. Yung context nito, si Pablo ay nasa Corinth. Nalala niyo yung ating message team ng anniversary. Sabi ni Papa ng Diyos sa kanya, pumunta ka sa Corinth, mangaral ka. At nandun sa Corinth, nangangaral siya, binabato na siya sa mga ibang lugar. At actually, gusto siyang patayin. Ito yung sabi ng Diyos sa kanya. Acts chapter 8 and verse 10. For I, yung idol, Diyos, for I am with you and no one will attack you to harm you. For I have many in the city who are my people. Ano sabi ng Diyos sa kanya? Keep preaching. Why? Sabi niya, I have many people in the city. Yung many people in the city, hindi niya sinasabi na, marami akong tao dyan, ipagtatanggol ka nila. Hindi po yun. Sinasabi ng Diyos sa kanya, keep preaching. Dahil marami akong tao na tinawag dyan, kailangan nilang marinig yung gospel para sila man ay maligtas. Huli po, sabi ng Diyos sa kanya, pinipersecute siya, gusto siyang patayin. Sabi ng Diyos sa kanya, keep preaching. For I have many people in the city. Hindi ibig sabihin na maraming magtatanggol sa iyo, maraming magpoprotekta sa iyo, dahil marami akong tao dyan. Hindi po. Ang sinasabi, maraming tao dyan na tinawag ko o tatawagin ko. Kailangan nilang marinig yung mabuting balita at sila ay tutugon. Why? Because I have chosen them for salvation. They need to hear the gospel. Alam sabi ng Panginoon sa di ba? I am the good shepherd. I know my sheep. They will hear my voice and they will come and follow me. Yun po yung sinasabi doon. Let us all stand. And meron po tayong Lord's Supper. Usually, kinakommemorate natin every first Sunday of the month. Yung panawagan po namin lagi sa inyo mga kapatid, yung Lord's Supper, it is a commemoration dun sa ginawa ng Panginoong Jesus na binigay niya kanyang buhay, kanyang dugo, yung may distribute po. At sabi niya, na instead na tayo magbayad sa ating kasalanan,
He paid it na kanyang katawan, na kanyang dugo. At kino-commemorate ito bilang pag-aalala doon sa kanyang ginawa para sa atin. Ibig sabihin, may ginawa na siya. Kino-commemorate po natin. And I pray po, kung alam niyo na may ginawa ang Panginoon para sa inyo, it is a good time na commemorate po yung ginawa niya para sa atin. At pasalamatan po natin siya. Kung kayo naman po, alamanin kayo whether may ginawa ang Diyos sa inyo o wala. I pray po, panalangin po ninyo sa inyong sarili na, Lord, I don't know everything, Lord. Lord, I believe. Help my unbelief. And Lord, please establish me in the faith. Forgive me, Lord. Have mercy on me. And give me the gift of salvation and your Holy Spirit. I pray na ganun po yung maging panalangin po natin, mga kapatid. Let us remain standing and let us pray po and then receive the benediction. Ama naming Diyos, minsan pa kami nagpapasalamat, Panginoon, sa hapong ito, sa pagpapaalala mo, Panginoon, sa amin. Kung paano, sa pamamagitan ng Holy Spirit, ay binigyan mo kami ng akala, ng record, kung paano ang yung early church, Panginoon, they faithfully share the good news sa kabila ng pag-usig na naranasan. And Lord, kinasangkapan mo po yun para maabot. Hindi lamang yung Jerusalem, bagos yung buong Judea, even, Panginoon, yung Samaria. And later on, Panginoon, nung sila ay nakarating outside Israel, even yun, Panginoon, ginamit mo upang maabot yung mabuting balita to the ends of the earth. Lord, help us, Lord. Hindi lamang manariwa sa amin yung bagay na ito, na katotohanan, bagkus, give us the passion, Panginoon, upang faithfully, at the same time, joyfully, to share the good news to others. Lord, ito ang panalangin, pahasalwatian ng iyong pangalan, Panginoon. And grace to you, brothers and sisters, and peace from Him who is, and who was, and who is to come, and to the Spirit of whom before His throne, and Jesus Christ, our Lord, to the faithful witness, the firstborn of the dead, to Him who loved us and has freed us from our sins by His blood, made us a kingdom of priests, to His God and Father, and to Him be glory forever and ever. Amen. Amen.